So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, may napanood ako dito na interview ni Bato de la Rosa kahapon. And actually, ang bobo-bobo niya. So hindi niya maintindihan yung 41% na SWS survey ay ang ibig sabihin nito ay majority ng mga Pilipino gusto na pong ipa-impeach si Sara. Oh, so, hindi kasi ang point ko dito, no, 'di ba? 'Di ba senador to? Talino pa ata ako dito, yung bobo. So tingnan niyo to ah. So ito, nabalita to sa Politico. Actually may video nito, panoorin natin mamaya, no. So sabi dito, okay, hindi pa rin majority. Bato de la Rosa counter survey showing more Pinoys for Sara Duterte impeachment. Okay, so alam naman po natin, no, papakita ko rin mamaya yung survey mamaya ulit. Okay, na alam naman po natin na ang pinaka-latest po sa survey po ng SWS, 41% po ng mga Pilipino ay gusto na pong ipa-impeach si Sara. So yung mga ganyan klase mga bagay, mga ka-Streetwise, no, ito po yung hindi po naintindihan na ni Bato de la Rosa kasi po hanggang ngayon nasa stage po sila na on denial. Hindi nila matanggap na mas maraming Pilipino ang gusto na pong patalsikin si Sara. At may mga reason ang mga kababayan natin kung bakit. Okay. So ito, basahin muna natin dito. Sabi dito, okay, Senator Ronald De La Rosa's different reading on social media stations, SWS, which showed that 41% of Filipinos support impeachment of Vice President Sara Duterte. So iba daw po yung pagbabasa ni Bato, sabi ng Politico. Iba naman talaga, di ba? The survey commissioned by Stratbase Consultancy and conducted December 12 to 18. So ito yung pinaka-latest kasi last month lang ito. Showed that 41% of Filipino back an impeachment, 35% oppose it, and 19% are undecided. Okay, continue pa natin ha. Hindi pa rin majority, sabi ni Bato. Oh. So mga kababayan, kahit hindi po tayo graduate ng high school, at kahit po tinuturo na po rin po ito sa elementary, na yung 41%, pag kinumpara mo sa 35%, majority na po yung 41%. Bobo, Bato. Walang yaka, bobo ka talaga, no? Yung pangalan mong Bato, hindi mo lang pinangalan sa sarili mo, 'di ba? Sinabuhay mo pa sa utak mo. So ito actually may video dito So ito, panoorin natin to from DWIZ. Sila, ibig sabihin nakikita nila kung saan nakaside yung taong bayan, lalong-lalo yung mga taga Mindanao at yung kalakhang parte ng Visayas, no? Kung yan ay kanilang ay mukhang hindi niya binabasa yung survey. Pwede niya naman sabihin hindi ko pa nakikita yung survey. Kasi mga kababayan, majority din po ng Visayas gusto na rin pong ipa-impeach si Sara. Sa Mindanao lang po ata, no? Kasi 22% lang po ata yung pabor. Sa Visayas, I think nasa 40% din. Pakita natin mamaya ulit ha. Sige. Konsidera din mabuti at nararamdaman nila yung hinanakit ng taong bayan. Although may isang survey, sir, na lumabas na parang 41% na ating mga kababayan doon sa mga respondent doon sa survey ay pabor sa impeachment. Although pagdating siyempre sa Mindanao, marami yata 50, parang pero yung kabuuan doon sa mga respondent, 41% daw ang suportado itong impeachment laban kay BP Sara. Doon sa isang survey. Still, hindi pa rin majority, di ba? Hindi rin democratic country. Kung gusto talaga ninyong sundin yung boses ng mayorya, hindi pa rin karapat-dapat na ituloy yan. Dahil 40, ano sabi mo? 41%. Granting na talagang properly conducted yung survey na yan. Lumabas sa 41%. So, meron pa rin mayorya na ayaw talaga na ituloy yung impeachment na yan. Mukhang hindi niya alam yung survey sa tingin ko, no? So, una sa lahat ng kababayan, no? Ako hindi naman ako 100% na naniniwala sa survey. 'Di ba? Binabanggit ko naman dati pa 'yan. Yun nga lang, no, 'di ba? Ang mga survey po na 'yan, kumpanya po 'yan. 'Di ba? At maganda pong kasi pag kumpanya, so ibig sabihin nun, pinapangalagaan din po nila yung yung estado ng kanilang kumpanya.
At saka maganda din po kasi na maging, what you call this, na maging basihan or guide kung anong klase political dynamics meron po ang Pilipinas sa mga survey po na yan. And by the way, mga kababayan, no, ito yung sinasabi ko pakita ko sa inyo. Actually, na-content ko na to no? Pero, ito yun So, ito po yung survey na hindi po naintindihan ni Bato de la Rosa. Okay. So, ito awareness of the impeachment complaint in the House of Representatives and against Vice President Sara Duterte to several allegations by area. Okay. So, sa NCR, mga kababayan, di ba? Sa NCR, yung aware po na merong impeachment na niluluto kay Sara, 59%. So, 41% po yung hindi, yung walang alam. So, mas importante po sa 41% yung mga buhay nila kaysa mga alam po sa usaping politika. Okay, karapatan naman nila yon, di ba? So, sa Balance Luzon, ganun din po, 49%, no? So, ito mga kababayan, ito. Okay. So, puntahan po natin yung next page, no? So, ito. Yan. Ito yung hindi naintindihan, di ba to? Okay. So, ito, tignan nyo Philippines. 'Di ba? Ito yung agreement disagreement with the impeachment complaint filed in the House of Representatives. So sa buong Pilipinas mga kababayan, sa buong Pilipinas, 41% po yung nag-a-agree na ipa-impeach na si Sara. 35% yung disagree. 19% yung undecided. So Bato de la Rosa, ano yung sinasabi mo dito na hindi po ito majority? Di ba? Na naman, nagbubububuhan ka na naman para lang ipagtanggol si Sara Oh. So, dito natin makikita, no? So sa Visayas, mga streetwise, majority pa rin po mga kababayan. Kasi, sa Visayas region po, 40% po yung nag-a-agree, 24% po yung undecided, and then 33% po yung disagree. So, lumalabas dito, di ba? Majority pa rin po, gusto pa rin po ipa-impeach si Sara. Ganun po magbilang Bato. Well, sa Mindanao, actually, medyo malakas pa rin po talaga ang mga Duterte sa Mindanao, di ba? So, ayun ko lang, no? So, kasi mga ka-streetwise, no, ito yung sinasabi ko ito yung mga dahilan kung bakit nga gusto nilang ipa-impeach Sara. Di ba? So, unexplained spending of confidential funds, so ito yung number 1 talaga. So actually, no, wag natin kakalimutan na bukod po sa confidential fund na million, di ba? 600 million, di ba? Mas mabigat po yung yung pagnanakaw ng mga Duterte sa Parmali. Kasi po pinag-uusapan natin doon bilyon. Habang nakakagulo at habang nalilito po ang mga taong bayan doon noong panahon nga po ng pandemic, si Duterte po, si Digong nagnanakaw ng bilyon. Kaya nga dapat nga rin makasuhan din po si Digong no? So, ito pa, no? So, yung pangalawa, refusal to answer investigation regarding to the use of confidential and intelligence funds. So, alam naman po natin, nung si Sara Duterte po, nung tinatanong po siya sa House, wala po siyang sinasagot. Galit, siya pa nga galit tapos ang sabi nga ni Sara, di ba, haharapin niya na lang daw po yung impeachment sa Senado pag umakyat. So, yun nga yung point mga kababayan. Si Sara tinanggap na po yung impeachment trial. Pero itong mga taong katulad nga po ni Bato de la Rosa, hindi pa rin po nila matanggap kasi nga dito po nakasalalay yung political career ng mga Duterte. Especially po yung mga aso ni Duterte. Tulad nga po ni Bongo, ni Bato, ni Aimee, o nila Jimmy Bondok, nila Ipe. Kaya tuloy sila sa tuloy po sila sa pagtatanggol kay Sara Duterte kahit po magmukha silang tanga na kunwari hindi po nila naiintindihan yung survey. So, ayun lang, medyo natawa lang po ako dito sa ginawa ni Bato, kaya lang ako napagawa ng content. So, yan, no? So, may sing topic lang po ito, no? So, kayo mga streetwise, no? So, ano pa masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Bato na yung 41% daw po, hindi daw po ito majority. So, kayo ba, natatangahan ba kayo kay Bato? Actually, si Bato, pang ilan na lang? Pang number 15, di ba? Sa huling survey ng RPMD. Number 15 na lang po si Bato. So, malalaglag na po talaga ito. Malapit na po talagang malaglag.
At ang point dito mga kababayan, ang maganda dito, si Matubato, nasa ICC na rin. Di ba? Si Oscar, Oscar Matubato ba yun? O, yung hitman ni Digong. So, malamang, talo ka ng kasi election, makukulong ka pa sa ICC. So, abangan natin yan. So, yun mga ka-streetwise. So, sorry po, ano pa masabi nyo nga po dito sa katangahan ni Bato de la Rosa na nagbobobobohan, basta lang ipagtanggol po si Sara Duterte. At dyan dito po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush!